Matapos ngang pabagsakin ni Ijin Yu si Gisu, akala ng lahat tapos na. Ngunit dalawang bagong estudyante ang papasok sa eksena. Isang babaeng tinitingala ng lahat at pinaka-iniingatang apo ng makapangyarihang pamilya sa Korea. At mukhang agad niyang nabighani ang babaeng ito sa aura ng ating bida. Kaso nga lang, dito na magsisimula ang matinding katanungan kung totoo nga bang kapatid ni Ijin Yu si Dayon Yu. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Matapos ng patahimikin ni Ijin ng lahat, bumalik na sa normal na klase. Nagkaroon na ng mga casual na pag-uusap at may tatlong babae nga ditong nagpaplano pang lapitan si Ijin at yayain sanang lumabas. Habang si Ijin naman ay mahinahon lang na nakatitig sa bintana. Napansin ni Ijin na nag-text sa kanya si Dayon at nagpaalam nga itong huwag na lamang siyang hintayin mamayang hapon dahil kaya niya daw umuwi mag-isa. At sinabi pa nitong makipag-hangout na lamang si Ijin sa mga kaibigan niya. Dahil dito, napatanong nga itong si Ijin sa kanyang isipan kung paano siya mag-hangout at sino naman ang kasama niya. Biglang dumating itong si Yongchan na napatanong sa kanya kung busy ba siya. Ngunit biglangan naalala ni Yongchan na sasamahan pala ni Ijin ang kapatid nitong babae na maglakad pa uwi sa bahay. Ngunit pangiting sinabi ng ating bida na hindi na. Libre naman siya ngayong araw. Kaya naparili nga itong si Yongchan na agad niyaya si Ijin na mag-hangout pagkatapos ng klase. Ngunit habang nagkukwento itong si Yongchan ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng masamang presensya at may biglang nagsalita na napasabing, "Uy Ijin, narinig namin ang balita." At ito nga ay sina Yukjin at Jayong na sinabi nga nila dito, "So ikaw pala ang rason kung bakit lilipat si Gisu sa abroad." Nagulat si Yongchan na parang hindi niya kaagad naintindihan ang sinabi ng dalawa. Nadagdag pa nitong, kaso nga lang malabo nang makakaalis sa bansa ang buong pamilya nila Gisu. At sa wakas magiging katapusan na ng pamilyang yon. Kaya gulat na gulat nga dito ang lahat nilang kaklase na hindi makapaniwalang si Ijin palang dahilan sa nangyari kay Gisu. Mahina akong sinabi ni Ijin na mukhang nagkamali ka ata ng nasagap na balita. Ngunit pangiting sinabi ni Jayong na huwag kang pa-humble bro. Narinig naming pinasok mo mag-isa ang mismong hideout ni Gisu at pinabagsak ng mga kolokoy nitong goons ilang araw lang nakalipas. Dagdag pa ni Yukjin na nalaman nila kagad yon na tinapos ni Ijin mag-isa ang lahat ng mokong na yon. Nasabi pa nga nila na sa sobrang humiliate ni Gisu, ayaw na daw nitong bumalik sa paralan. At parang hindi nga makapaniwalang natatawa itong si Yukjin mga lods na sinabing sa wakas, nalagay na talaga sa dapat nakalalagyan ng gagong yon. Hindi niya ma-imagine kung ano ang naging mukha ni Gisu matapos mabugbog ni Ijin. Napaisip rin si Yongchan na sobrang galing din siguro talaga ni Ijin makipaglaban. Realizing na ang nangyaring bugbugan nung nakaraang araw kung saan nabugbog ang grupo ni Gisu sa kanilang classroom ay hindi talaga isang tsamba lang. Bigla nga nagplano itong si Yukjin na niyayang lumabas si Ijin para mag-celebrate since hindi na nila makikitang muli ang gagong Gisu na yon. Nadagdag pa ni Jayong na tama nga naman si Yukjin. Ilang araw na si Ijin dito, ngunit hindi man lang sila nakapag-hangout na magkakasama. Ngunit bigla nga tumanggi itong si Ijin na sinabing may plano na siya ngayong araw. Bagay na ikinagulat nga dito ng dalawa. Napangiting sinabi ni Ijin, magha-hangout sila ngayon ni Yongchan. Nanginig ng biglang nagpanik itong si Yongchan nang mainit na umakbay sa kanya si Yukjin at mainit ng tumitig sa kanya dito si Jayong na napasabing, "Oh really? Kung gano'n naman pala, sasama kami sa inyo guys." Dagdag pa ni Yukjin na syempre naman papayagan sila. Kaibigan kaya nila itong si Yongchan. Kaya si Yongchan ay namutlaan na lamang na pumayag sa gusto ng dalawa at kita na lamang daw sila mamaya. Ilang sandali pa ay may biglang napansin si Ijin nang pumasok ang kanilang guro na kasama ang dalawang bagong estudyante na makikitang sobrang ganda nga ng babaeng ito mga lods na talaga namang lahat ay napapatingin sa kanya. Nagulat nga itong si Yongchan nang nakita ang dalawa. Bagay na nagpatanong kay Ijin kung kilala ba ni Yongchan ang dalawang to. Sinabi ni Yongchan na sino ba naman ang hindi makakakilala kay Yunasin, ang pinaka-iiningatang apo ng may-ari ng SW Corporation, ang pinakamalaking kumpanya sa Korea.
At ang nasa likod naman niya ay si Sukjuku. Ang taong ito ay kasama na ni Yuna mula pa pagkabata. At base sa naririnig niya, sumasailalim si Sukju sa matinding training upang maging assistant at personal bodyguard ni Yuna. Biglang sinabi ng guro na hindi niya na kailangan pa ng mahabang introduction since lahat naman sila dito ay kilala kung sino ang nasa harapan nila ngayon. Paliwanag ng guro, nagaling ang dalawa sa US. Nag-aral doon ng 2 taon. Ngunit simula sa araw na to, si Yuna at Sukju ay sasama na sa klase nila. Napasyet na lamang itong si Yukjin habang pinagpapawisan dahil akalain mo nga naman. Pagkatapos daw pumasok ni Ijin itong nakaraang araw, si Sukju naman ang sasama sa klase nila. Nasabi pa nga dito sa isipan ni Jayong habang namumutlang na paisip na mukhang hindi na talaga sila makakapag-angas pa ngayon sa classroom nila. Akala pa naman niya si Giso ang magiging final boss, ngunit hindi pala. At habang napatitig itong si Yongchan kay Yona, hindi siya makapaniwalang sobrang ganda pala talaga ni Yona sa personal. Nagtaka pa siya kanina kung kanino yung 2 ekstrang upuan, para pala yun sa dalawa. Nag-step forward na nga dito si Yona mga lods para umupo sa likod at parang nakakita ang lahat ng isang superstar habang naglalakad itong si Yona na sabi pa nilang sa picture lang daw nila ito nakikita, ngunit ngayon nasa harap na nila. May biglang napansin itong si Sukju at ito nga yung walang emosyong titig ni Ijin, bagay na nagpapa-intrigue sa kanya, lalo na nang tumitig si Ijin kay Yona habang si Yona naman ay napansin ng kakaibang aura ng ating bida. Pagkatapos umupo na nga dito ang dalawa at napatanong nga itong si Yona kay Sukju kung sino ang lalaking yon, para daw celebrity. Nagtaka rin itong si Sukju dahil hindi rin siya sigurado dahil hindi niya nakita sa kanyang evaluation report na natanggap niya a week ago, kaya mas mabuting i-double check na lamang niya ulit mamaya. Napatitig si Yona kay Ijin kahit ito ay nakatalikod, ngunit ang ating bida ay parang may ability nakakaramdam ng aura kapag may nakatitig sa kanya sa likod. Kaya unti-unti nga napasayda itong si Ijin para makita si Yona, ngunit hindi nga siya makapaniwala dahil kanina lang pala itong nakatitig sa kanya sa likod at bagya pang napasmile sa kanya itong si Yona na para bang nagpa-cute sa kanya. Kaya dali-dali nga tumalikod itong si Ijin na para bang na-awkward siya nang nalaman ni Yona na sumulyap siya. Kaya nahiya rin tuloy itong si Yona nang nakaramdam na parang inisnab lang siya ni Ijin. Ilang sandali pa ay napatanong itong si Yongchan kung saan ba gustong pumunta ni Ijin mamaya pagkatapos ng klase. Wika ni Ijin na wala, sasama lang siya kay Yongchan kung saan ito gusto pumunta. Kaya biglangan naisip dito ni Yongchan na what if pupunta sila sa game room. At biglangan nagulat itong si Ijin na parang narinig niya na ito noon, ang game room. Nasabi pa nga dito ni Yongchan na ito yung lugar kung saan upgraded lahat ng PC. May biglang naalala si Ijin, ito yung panahon nung nagkaroon siya ng training kay Major Kang para sa pagbalik niya doon sa Korea. Kung saan sinabi nga dito ni Major Kang na magsisimula sila ngayon sa practical life training program. At may isang bagay daw na lahat ng Korean teenager ay alam ang bagay na ito, na ipinaulit niya pa kay Ijin kung ano yung sinabi niya. Sinabi naman ng ating bida, the game room sir. Agad yung napa-affirmative itong si Major Kang at ipinaliwanag na ang game room ay pinapahintulutan ng lahat na gamitin ng kanilang mga computer na may kapalit na kaukulang bayad, and mostly mga students and adults ay gusto-gusto talaga nilang gamitin ang computer na ito. Tanong naman ni EJ na ano naman ang ginagawa nila sir? Sagot naman itong good question. Paliwanag ni Major Kang na may mga user na ginagamit lamang ang internet para manood ng kung anong video, ngunit karaniwan sa mga taong pumupunta doon ay naglalaro ng games. At sa kaso ngayon ni EG na magiging isang average na high school student, 90% ng mga kaklase nito ay naglalaro ng computer game. Kaya nagulat nga itong si EG na hindi makapaniwalang 90% ng mga kabataan ngayon ay naglalaro ng computer game. At agad ngang inintroduce ni Major Kang ang pinaka-common na game na lalaroin nila ngayon. At ito nga ay ang Battle Rounds. Maya-maya pa ay seryoso nga naglalaro itong si Ijin at naparatatat pa ito sa kakapindot ng kanyang keyboard at kasama pa nila dito ang ibang sundalo na nagsilbing kalaban nila. Kung kaya't napatango-tango nga dito si Ijin dahil hindi daw niya inasahang magagamit niya ngayon ang intel ni Major Kang na itinuro sa kanya. Napansin nga dito ni Yongchan na sobrang lalim na ng iniisip ni Ijin, kaya sinabihan na lamang niya itong huwag na mag-alala dahil may rami naman sa loob ng game room.
O baka gusto nitong sakuin ka na lamang sila? At mas lalong ang lumalim ang pag-iisip nitong si Ijin mga lods dahil nagkaroon din pala sila ng briefing ni Major Kang patungkol sa Koen Karaoke. At ipinaliwanag dito ni Major Kang na ang Koen Ka o kilala din sa tawag na Koen Karaoke ay isang establishment na pinapaintulutan silang kumanta sa pamamagitan lamang ng paghulog ng barya at kailangan daw maghanda ni Ijin ng ilang kanta. Kaya lilistahan na lamang niya itong si Ijin ng mga kantang sikat kantahin ng mga kabataan ngayon. At seryoso nga na pa yes sir itong si Ijin mga lods. Since wala din nga namang kaalam-alam itong si Ijin kung ano nga ba talaga ang buhay ng isang normal na estudyante. At nakalimutan din niya ang lahat matapos ang plane crash. At makikitang mas lalong ang nag-init itong si Ijin dahil isa daw itong ultimate challenge para sa kanya. Kaya si Yongchan ay nakaramdam tuloy ng nervyos dahil mas lalo daw naging seryoso ang mukha ni Ijin. Baka ayaw talaga nito ng ramen o di kaya ayaw ni Ijin kumanta. Maya-maya pa ay tumunog na ang bell at tapos na ang klase. At makikita itong si Yona na napamuni-muni at dito niya nalaman na ang pangalan pala ng lalaking yun ay si Ijin Yu. At kaka-transfer lang nito few days ago. Wika ni Sukju na 18 taong gulang ng lalaking yon at kapatid siya ni Dayon Yu. Kaya nagulat nga itong si Yona at mukhang matagal niya nang kilala itong si Dayon at nagtatakang napasabing akala ko ba grandpa lamang ni Dayon ang tanging pamilya niya. Nasabi nga dito ni Sukju na tama si Yona. Matagal nang kasama ni Dayon ang kanyang grandpa since namatay na ang mga magulang nito at ang kapatid sa plane crash. At dito nga unti-unting naisip ni Yona kung totoo nga ba talagang kapatid ni Dayon itong si Ijin Yu. Wika ni Sukju na mahirap man paniwalaan ngunit napaka-imposibleng bumalik ang isang patay na at nagkataon pang bumalik sila sa school ilang araw lang ang pagitan. Kaya kailangan talaga nilang bungkalin ng maigi ang totoong karakter na ipinapakita ngayon ni Ijin Yu. Lumipat ang eksena kay Ijin kung saan gabi na nga itong naglalakad pa uwi ng bahay at napansin niya ang biglaang pagbas ng cellphone niya. It's turned out na may group chat na pala ang apat at kakagaling lang nila sa game room. Kaya pala gabi nang nakauwi itong si Ijin. At mukhang sa pagkakataong ito mga lods ay dito nakuha ni Yongchan ang kanyang respeto sa dalawang mokong dahil hindi daw nila akalaing isang challenger rank itong si Yongchan at talaga namang binuwat niya pa ang tatlo gamit lamang Smurf account. Kaya nagulat nga dito ang dalawa dahil sobrang bagsik pala ni Yongchan pagdating sa computer game. Sinabihan pa ni Jayong itong si Ijin na dapat mag-level up sa game dahil kung saan-saan lang daw ito napupunta sa mapa. Nadagdag pa ni Yokjin na kawawa daw itong si Yongchan na nagsilbing tagalinis lang sa gulo ni Ijin. Paliwanag naman ni Yongchan understandable naman si Ijin dahil hindi naman ito naglalaro. Kaya ang ating bida ay parang nangliit tuloy sa mga ganitong bagay. Maya-maya pa ay biglang nakita ni Dayon itong si Ijin na kakalabas lang din ni Dayon sa convenience store. Kaya naman mahinahon ngang napatanong dito ang ating bida kung bakit lumabas si Dayon na sobrang gabi na. Paliwanag ni Dayon na naubusan kasi sila ng garbage bag kaya bumili siya at kumuha na rin siya ng mga snacks. Habang naglalakad pa uwi sa bahay, napatanong si Dayon kung nag-enjoy ba itong si Ijin sa pakikipag-hangout nito sa mga kaibigan. Nawika naman ni Ijin, nag-enjoy naman siya. Masaya nga napaisip itong si Dayon nang nalamang may mga kaibigan na si Ijin at napatanong siya kung saan sila pumunta. Na inosente namang sinabi ni Ijin sa game room. Nagulat itong si Dayon dahil hindi daw niya akalaing may ganong interest pala si Ijin. Iba pa naman ang iniisip niya dahil lumaki ito sa overseas. Bigla namang napatanong si Ijin kung kumusta na si Dayon. Kumusta na ang pag-aaral nito? Bahagya nga seryosong napatitig si Dayon at hindi nakapagsalita kaagad. Kaya naman agad-agad siyang nagsabing huwag na itong mag-alala. Okay lang naman siya. At mukhang ito na ata ang pinakamasayang taon sa pag-aaral niya. Napatanong naman itong si Dayon kung kumain na ba itong si Ijin. Dahil sa tingin niya mukhang kumain na ito kasama ang mga kaibigan. Sinabi ni Ijin na kumain na siya at binili pa nga ng mga kaibigan niya ang lahat ng klaseng pagkain sa loob ng game room. Napatanong rin si Ijin kung kumain na rin ba itong si Dayon. Wika ni Dayon na hindi pa. Hinihintay niya pa si Grandpa para sabay na lamang silang kumain. Sabi naman ni Ijin, kung ganun naman pala sasabay na lang rin ako kakain sa inyo. Kakain tayong tatlo. Tanong ni Dayon na nagtataka, di ba kumain ka na? Wika ni Ijin, konti lang naman ang kinain niya. At mukhang nagugutom na siya ngayon.
Maya-maya pa ay kumain na nga dito ang tatlo at hindi nga makapaniwala dito ang matanda dahil sobrang sarap daw ng mga luto ni Dayon. Parang isa na itong tunay na chef. Wika naman ni Dayon na fried egg lang naman ang niluto niya at kaunting ham at kaunting leftover na sabaw na natira kahapon. Ngunit sinabi pa rin ng matanda na kahit na sobrang sarap pa rin daw ng luto ng apo niya. At sinabi rin ni Iji na sobrang nasasarapan din siya sa luto ni Dayon kahit simple lang. Kaya napauwi ka na nga dito ang matanda. Nakita mo na, kahit si Ijin sumang-ayon na sa akin eh. Napatawa na lamang sina Dayon at Grandpa habang nag-uusap. Ngunit habang pinagmamasdan ni Iji na masasaya nilang mga ngiti, bigla niyang naalala mga panahong nakikipagsapalaran siya bilang isang mersenaryo na sa gitna ng matitinding laban at delikadong misyon. Halos panis na tinapay lamang ang kanyang kinakain upang mabuhay at magpatuloy sa mga utos na ipinapagawa sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, busog na pumasok si Ijin sa kanyang kwarto. Doon niya napansin na ilang beses na pala siyang tinatawagan ni Major Kang, kaya agad niya itong sinagot. Kinumusta siya ni Major Kang at tinanong kung kumusta na ang buhay ni Ijin ngayon sa Korea matapos ang ilang araw nitong pananatili. Sinabi ni Major Kang na nais siyang malaman kung paano siya namumuhay bilang isang normal na teenager. May nahaw namang sinagot ni Ijin na maayos lang naman ang lahat. Ngunit hindi pa rin nakontento itong si Major Kang at pabirong nagtanong kung may mga exciting ba na pangyayari sa buhay ngayon ni Ijin. Hindi kaagad nakasagot si Ijin, kaya dahil doon, biglang napa-overact itong si Major Kang at nagbabadaling nagtanong kung ano ang nangyari. Pilit niya itong kinukulit hanggang sa bigla niyang sinabing, "Huwag mong sabihing may pinatay ka na naman." Sa likuran ni Major Kang, nagulat din ang mga sundalong dating mga nakasama ni Ijin nang narinig ang tanong ni Major Kang. Agad silang nagkatinginan at tapos sabing, "Anong gagawin natin, sir? May napatay ba talaga si Ijin?" Narinig pa ni Ijin ang kanilang pag-uusap mula sa kabilang linya, kaya kalmado niyang nilinaw na wala siyang pinatay. Nagkaroon lamang siya ng kaunting komprontasyon, ngunit mabilis din niya itong naresolba. Napangiti kaagad si Major Kang nang narinig ito at maluwag na sinabing, "Kung gano'n naman pala wala na kaming dapat ikabahala." Pagkatapos ay sinabi niya na huwag magatubiling humingi ng tulong itong si Ijin kung kinakailangan. Dahil anumang oras ay handa silang pumunta at sumuporta kay Ijin. At ipinapaalala rin ni Major Kang na hindi kailanman nag-iisa si Ijin at sila ay laging nasa likuran. Bahagya na lamang napangiti si Ijin na sumagot na may paggalang na sinabing, "Yes sir." Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa paralan kung saan maagang nagkukwentuhan sina Jayong, Yukjin at Yongchan habang hinihintay ang pagdating ng kanilang mga kaklase. Napailing si Yukjin at pabirong sinabi na bago pa dumating si Ijin, may gusto muna siyang aminin. Sinabi niya na sobrang hina talaga ni Ijin maglaro dahil kung saan-saan na lamang ito pumupunta sa mapa at hindi pa sumusunod sa mga objectives. Ngunit biglang napalingon si Jayong sa gilid ng silid paaralan at napatingin sa upuan ni Sukju at Yona at tapos sabing, "May naisip lang ako. Kung maglaban kaya sina Ijin at Sukju, sino sa tingin niyo ang mananalo?" Nanlaki naman ng mata ni Yukjin sa tanong na iyon at sinabing, "Alam kong magaling si Ijin pero hindi ako naniniwalang kaya niyang talunin si Sukju. Mula pagkabata pa lang, dumaan na si Sukju sa matitinding pagsasanay at sa tingin ko, isa siyang tunay na pro samantala si Ijin parang amateur pa lamang kung ikukumpara mo sa kanya." Napabuntong hininga na lamang si Jayong at sumangayon na sinabing, "Tama ka. Mas marami talagang karanasan si Sukju. Kung tutuusin, mahirap isipin na matatalo siya ni Ijin." At bigla nga sumingit itong si Yongchan na nagtanong kung totoo ba yung balita na mag-isa niyang tinalo ang 20 lalaki sa isang gabi. Agad namang napatrisay nitong si Yukjin habang umiiling at sinabing, "Hindi yun 20 boy, 30 yun lahat." Mas lalong namangha si Yongchan nang narinig iyon. Hindi siya makapaniwalang may isang taong kayang pabagsakin ng ganoong karaming kalaban nang mag-isa lang. Dagdag pa ni Jayong na hinaras ng isang grupo ng mga street thugs itong si Yunasen. Ngunit si Sukju ang mismong humarap sa mga ito. Nagsimula lamang ito sa mga 10 tao, ngunit habang tumatagal ay patuloy namang nadadagdagan ng kanilang bilang kahit umabot pa sa 30 lalaki ang humarap sa kanya, hindi pa rin yun naging sapat upang pigilan si Sukju. Na sinabi pa ni Jayong na matapos ang laban, naglakad lamang si Sukju palayo na walang kahit isang galos sa katawan habang lahat ng kalaban niya
ay nakahandusay at wala ng malay. Napawaw si Yongchan sa narinig niyang kwento at sinabing paano naman yung insidenteng may kumidnap kay Yona. Narinig niya na ang mga retiradong sundalo raw ang nasa likod nun. Umikit na lamang si Eugene na tumango. Sinabing totoo rin yon at seryosong sinabi. Pero kahit saang anggulo mo tingnan, wala talagang tsansa si Eugene laban kay Sukju pagdating sa pakikipaglaban. Magkaiba talaga ang level nilang dalawa. Ngunit habang pinag-uusapan ng tatlo sina Eugene at Sukju ay bigla na lamang napatigil ang ating bida na matalas na napatitig kay Sukju na makikitang ibang presensya din talagang ipinapakita nitong si Sukju mga lods kay Eugene na napatanong, sino ka nga ba talaga? Pasimpleng sinabi ni Eugene na hindi niya naiintindihan kung anong sinusubukan nitong tanungin sa kanya. Na matalas kang sinabi dito ni Sukju, sigurado ka? Hindi mo talaga alam? Ang tinatanong ko ay kung bakit nagsisinungaling ka sa identity mo para lang makapunta dito. Naguluhan nga itong si Eugene sa itinanong ni Sukju sa kanya. At sinabi pa dito ni Sukju na narinig din niyang si Eugene ang dahilan kung bakit si Gisu at Heejin ay umalis sa paaralang nito. Na agad namang sinabi ni Eugene na mayroon silang hindi pagkakaintindihan at ang pag-alis ng dalawa ay wala na siyang kinalaman doon. Sagot ni Sukju, so paano mo naman ipapaliwanag na kinontak ko ang para lang pinapasukan mo doon sa overseas? Ngunit sinabi nilang never nilang narinig na may Eugene Yu na estudyante doon. Kaya si Eugene ay nainis na nga dito na napatitig kay Sukju at lumipat nga ang eksena kung saan ipinakitang biglang hinawakan ni Yona ang balikat ni Dayon na parang kakausapin ni Yona itong si Dayon patungkol kay Eugene at susubukan niya itong bungkalin ang likod sa katotohanan ng pagkatao ni Eugene Yu. Napangiti nga itong si Dayon nang nakita si Yona dahil hindi daw niya inasahang nakabalik na si Yona sa Korea. Napasimple namang sinabi ni Yona na kakapasok lang niya kahapon at kaklase niya pa ang kapatid ni Dayon. Bagay na ikinagulat naman ni Dayon nang nalaman yon. Sinabi ni Yona na hindi niya naalala noon na may kapatid pala itong si Dayon. At parang ang nalungkot itong si Dayon nang ikinuwentong yun din ang akala niya. Akala niya namatay na ang kapatid niya kasama ang mga magulang niya. 10 taon na ang lumipas. Ngunit it's turned out na buhay pa pala ito. Ikinuwento ni Dayon na nakatanggap sila ng tawag 6 months ago na sinasabing buhay pa ang kapatid niya. At makikitang nanginig nga dito ang kamay ng matanda mga lods habang hawak-hawak ang telepono at si Dayon naman ay kakarating lang galing sa school. At nakita nga niya dito ang kanyang grandpa na walang tigil na lumuluhong napatingin sa kanya habang sinasabing si Eugene ay buhay pa. Curious ka na patanong itong si Yona na kung gano'n naman pala ay paano hindi nyo siya nakita sa loob ng napakahabang taong yon. Kung talagang buhay siya sa panahong yon, bakit hindi man lang siya gumawa ng paraan para makabalik dito sa Korea? Malungkot na ipinaliwanag ni Dayon na nawala ang memory ni Eugene matapos ang plane crash na yon. Ang sabi sa kanila, may unti-unti itong naalala sa nakaraan niyang buhay at may isang taong tumulong para makipag-ugnayan sa kanila. Kaya parang mas lalong nagdududa itong si Yona na nilinaw na sinabing nawala yung memory niya ng 10 taon tapos may mga naalala siya recently lang. Wika ni Dayon na talagang may mga naalala si Eugene, ngunit mga malabong alaala lamang. Yung parang may naalala lang siyang mayroon siyang lolo at isang nakababatang kapatid. Ngunit nag-aalala parang sinabi ni Yona kay Dayon na seryosong sinabing, ngunit Dayon, sigurado ka ba talaga na siya yung tunay mong kapatid? Nagulat nga dito si Dayon na parang nabigla sa tanong na yon. Agad na sinabi ni Yona nang ibig niyang sabihin ay talagang sinuri o chinek ang lahat ng papel, lahat-lahat para makasigurado. Nakumpiyansa namang sinagot ni Dayon, oo naman, nagpa-DNA test sila. Dagdag pa ni Dayon na sinabi sa kanyang grandpa na kahit walang DNA, sigurado siyang si Eugene daw yon. Dahil hindi raw nabago ang mukha ni Eugene, same pa rin nung huli niya itong nakita 10 years ago. Kaya dito nga napaisip si Yona na hindi kaya fake ang DNA test na yon. At bigla nga napatanong itong si Dayon kung bakit nagtatanong itong si Yona patungkol sa kapatid niya. Bagay na sobrang ikinabigla naman ni Yona na hindi niya alam kung ano ang isasagot niya. Kaya sinabi na lamang niyang, may boyfriend na ba yung kapatid mo? Kaya si Dayon ay muli na namang nabigla sa mga tanong ni Yona sa kanya.
Lumipat ang eksena kina Ijin at Sukju at dito nga ay nagkakumprontahan na talaga ang dalawa na tinanong ni Ijin kung ano nga ba talaga ang gustong sabihin ni Sukju. Seryosong napatanong si Sukju kung gaano nga ba talaga kaimportante ni Ijin ang paaralan na ito para i-forge ang mga records nito para lang makapasok dito. Napasimple namang sinagot ni Ijin, so ang gusto mong sabihin na fake ang mga records ko? Wika ni Sukju na malamang talagang fake yun. Dahil ayon sa research niya, hindi kailanman naninirahan si Ijin sa city na yon. At sa school na pinasukan ni Ijin ay wala nga nakakaalam na may Ijin U na nag-aaral doon. Seryosong napatitig si Ijin at sinabing, nasaan yung proof mo? Nainis kang napawat dito si Sukju. Kaya sinabi ni Ijin, na di ba sinabi mo fake lahat ng records ko na isinubmit sa school? Well, ngayon ang tanong ko, nasaan yung proof mo? Mas lalo nga nainis si Sukju na napawat the hell sa kanyang isipan dahil nalaman lang niya na nagsisinungaling itong si Ijin ay dahil hinukay niya ng maigi ang mga taong may koneksyon sa school na yon at wala talaga siyang matibay o pisikal na ebidensya. Ngunit paanong nagagawa ng taong ito na baliktarin ng sitwasyon at humingi pa ng ebidensya? Hindi man lang siya mukhang nagulat at hindi man lang kumurap ang taong ito na parang ako pa yung nag-aakusa na walang basihan. Wika ni Ijin na, bakit ka naman nagba-background check sa akin ha? Napasimple namang sinagot ni Sukju na hindi ako pwedeng umupo lang at manood sa isang kahina-hinalang bata na maaaring magdulot ng panganib kay Yona. Ilang sandali pa ay tahimik na mainit na nagkatitigan ng dalawa at biglang sinabi ni Ijin na parang kumalma na siya dito na umuwi lang naman ako. Yun lang. Kaya tanong ni Sukju, anong uwi? Sagot ni Ijin, na di ba tinanong mo bakit ako nandito? Yun ang sagot ko. Umuwi lang ako dito. Kaya agad yung umalis itong si Ijin. At habang nakatalikod, hindi talaga mawala sa isipan ni Sukju ang pagkainis na paanong nakakapagsinungaling pa ang taong ito ay sigurado siya at alam niya na forge lahat ang documents nito sa school. Maya-maya pa habang nasa loob na ng klase, napamuni-muni itong si Ijin habang minamasdan ang dalawang bakanting upuan sa likod. At hindi pala pumasok ang dalawa ngayong araw kahit nagkita pa sila ni Sukju kaninang umaga. Napaisip si Ijin kung paanong nagawa ng lalaking yun na hanapin ang information patungkol sa kanya. Kaka-transfer lang ng dalawa kahapon, ni hindi man lang umabot ng isang araw, nakuha kagad ang information na yon. Maya-maya pa ay tumunog na ang bell para uwian at agad nang nagyaya ang dalawa na maglaro para magparangkap sa nilikha nilang clan. Ngunit agad ngang tumanggi itong si Ijin na hindi muna siya sasama ngayong araw. Birthday kasi ng grandpa niya. Kaya walang nagawa ang dalawa kundi suyuing sumama itong si Yongchan na sumali sa kanila. Na agad naman itong pumayag. Samantala, habang pauwi na ang lahat, nasa private room lang pala ng paaralan ng dalawa. Tumambay at hindi pumasok. Sinabi ni Sukju na wala siyang ebidensya pero sigurado siya. Lahat ng records na ibinigay ni Ijin sa school ay fake. Hindi nila pwedeng gawing basyan ng isang DNA test na pwede namang matampered. Dagdag pa ni Sukju na may isang bagay rin siyang nalaman patungkol kay Dayon sa pagre-research niya. Na agad namang tinanong ni Yona kung ano yon. Wika ni Sukju na matindi ang inabot ni Dayon sa pambubuli ni Nagiso Kim at sa kapatid nitong babae sa huling 2 taon. Kaya napawat nga itong si Yona na napasabing, grabe naman yun. Anong problema ng mga batang yon? Na agad namang sinabi ni Sukju na hindi rin talaga siya makapaniwala sa katatagan ni Dayon na pumasok sa school. May mga video pa nga kung paano siya binubuli ngunit hindi pinakita lahat sa news. Kaya nanlisik na nga mga mata ni Yona nang na-imagine ang nangyari kay Dayon. At bigla nga sinabi dito ni Sukju na yun rin ang pagkakataong kumilo si Ijin. Si Giso at ang kanyang grupo ay 2 beses na inambush ni Ijin. Dahil dito parang kumalma si Yona. Dahil parang nagsilbi rin palang guardian angel ni Dayon ang kahina-hinala nitong kapatid. Habang ang kanyang mga tunay na kapatid na lalaki at babae ay gagawin naman ng lahat para lang masaktan siya. Kaya si Sukju ay napatitig na lamang na parang naiintindihan niya ang nararamdaman ni Yona. Ngunit biglang sinabi ni Yona na parang mayroon talagang kulang sa hinala nila. Dahil kung siya talaga ang target ni Ijin, edi dapat naka low profile lang siya. Nakagad namang sinangayunan ni Sukju dahil kung talagang matalino si Ijin, magtatago lang dapat siya. Ngunit bigla naisip ni Yona na parang
may habol si Eugene sa pamilya ni Dayon at yun ang pera mula sa insurance ng plane crash. Na sinabi pa niya dito na mas lalong lumalaki ang pera na yon at kahit isinuli ang share ni Eugene mula nung bumalik ito sa Korea, malaki pa rin ang pera na yon para sa 2 taong na aksidente 10 taon na ang lumipas. Kaya hindi pwedeng pababayaan na lamang nila ito. Kaya dito nga mas lalong napaisip si Yona na talagang nasa panganib si Dayon at kasama niya pa sa bahay ang lalaking yon. Lumipat naman ang eksena kung saan nag-groceries nga dito ang dalawa pagkatapos ng klase. At may mga babae talagang napapatingin kay Eugene kapag nasa grocery store sila. Habang namimili, biglang tinawag ni Dayon itong si Eugene na ikinagulat ng ating bida. Wika ni Dayon na hindi niya pa ito kailanman tinanong kay Eugene, baka magalit ito sa kanya. Ngunit gusto sana niyang malaman kung anong naging buhay nito pagkatapos ng plane crash. At biglang nag-iba ang aura nitong si Eugene. Kaya agad na inunahan ni Dayon na hindi nito kailangang sumagot kung ayaw naman ni Eugene. Kalmadong sinabi ni Eugene na okay lang naman sa kanya. At habang naalala ang matinding gerang pinagdaanan niya, sinabi niya na matapos ang plane crash, sobrang na-traumatize siya. Ni hindi man lang siya makapag-isip ng matino. Kaya ginawa na lamang niya ang lahat niyang magagawa para makasurvive sa isang lugar na hindi niya alam kung ano ang wika na yon. At mas lalong ang naging furious sa mga tingin ni Eugene habang bumabalik ang mga alaalang yon. At si Dayon naman ay parang nakaramdam ng takot sa mga mata ni Eugene. Biglang sinabi ng ating bida na pagkatapos nun, sobrang busy niya na. Yun lang. Kaya napangiti na lamang na sinabi ni Dayon na sa sobrang busy mo, hindi ka na nakahanap ng girlfriend. Habang naglalakad, sinabi ni Dayon na narinig niyang kaklase ni Eugene si Yona. Kaya nagtatakang nilinaw ni Eugene na tinanong kung si Yona Sen ba. Sabi ni Dayon, oo. Nasorpresa din siya nang sinabi ito mismo ni Yona sa kanya. Dahil dito, napatanong si Eugene kung gaano kakilala ni Dayon itong si Yona. Mahinahong ipinaliwanag ni Dayon na matagal nang mabait sa kanya si Yona bago pa man ito nagpunta sa US. At sobrang na-miss rin talaga niya si Yona. Kaya sobrang saya niya nang muli niya itong makita. Bagay na nagpa-curious din kay Eugene patungkol kay Yona. Ngunit biglang sinabi ni Dayon na tinanong pala ni Yona sa kanya kung may girlfriend na ba ang kuya niya. Kaya nabigla tuloy si Eugene. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan may nakahanda ng cake sa lamesa. Habang sina Eugene at Dayon ay sinabing buksan na daw ang regalo ni Grandpa. Nagulat ang matanda nang nakita ang wallet na regalong ibinigay sa mga apo niya. At sinabing hindi na sana ito bumili dahil maliit lang naman ang mga allowance nila. Ngunit pangiting sinabi ni Dayon na huwag ka na mag-alala, Grandpa. Hindi naman mahal yan. Ngunit habang nanginginig ang kamay ng matanda, sinabi niya na nakuha niya na ang pinakamagandang regalo sa lahat. Ang kanilang Eugene na nakabalik sa kanilang tahanan na ligtas at maayos. Habang napapangiti itong si Dayon, napansin naman ni Eugene ang biglaang pagbuzz ng cellphone mula sa kwarto. Kaya agad nang tumayo itong si Dayon dahil mukhang sa kanya ang cellphone na yon. Narinig ni Eugene mula sa kwarto na tumawag si Yona. At sa titig ni Eugene ay parang may masama siyang kutob sa pag-uusap na yon. Biglang nagpaalam itong si Dayon sa kanilang grandpa na magpunta muna siya sa convenience store. Na agad yung sinabi ng matanda na sobrang gabi na. Ngunit sinabi ni Dayon na gusto lang siyang kausapin ng saglit ni Yona, babalik lang kaagad siya. At parang kilala na rin ng matanda itong si Yona na isang mabait na kaibigan ni Dayon, kaya pumayag na lamang siya, habang si Eugene naman ay napatitig lang. Maya-maya pa ay nasa kwarto na nga itong si Eugene at hinuhukay na nga niya dito ang SW Corporation na napatanong sa isipan kung bakit siya hinahanap ng kumpanyang to. Sobrang masinsina naman ata para sabihing simpleng background check lang sa isang regular na transfer student. Biglang tinawag si Eugene ng kanyang grandpa upang magpaalam na lalabas muna siya. Kaya agad yung sinabi ng ating bida na dahil ba kay Dayon? At nagdahilan pa ang matanda na gusto rin niyang sumagap ng preskong hangin sa labas habang pinupuntahan si Dayon. Napangiti si Eugene at sinabi, dito ka na lang grandpa, ako na ang pupunta. Paliwanag ni Eugene na maaga pang papasok si grandpa bukas at may kailangan din talaga siyang bilhin sa store. Kaya sabay na lamang niyang iuuwi si Dayon mamaya. Kaya ang matanda ay napangiti na lamang na sinabing mag-ingat ka Eugene. Lumipat naman ang eksena kina Dayon at Yona na nag-uusap sa labas ng convenience store.
Ikinuwento nga dito ni Yona na iba ang pagtuturo doon sa overseas at mas maraming activity doon. At tinanong dito ni Yona si Dayon kung gusto rin ba nitong mag-study abroad. Marami kasing mga kabataan na gusto ang program sa Amerika. Nagulat si Dayon na sinabing hindi niya kailanman naisip na mag-aaral doon. Paliwanag niya habang nalulungkot na malaki din kasi ang gastos doon at ayaw din niyang iiwan ng kanyang grandpa na mag-isa. Hindi rin kasi maganda ang kalusugan ng grandpa niya. Napabuntong hininga na lamang na inisip ni Yona na sobrang caring talaga ni Dayon. At ayon pa ni Dayon na sobra talagang nakakatulong ang kapatid niya. Mas lalong gumagaan ang pakiramdam niya ngayon simula nung nakabalik na ito sa Korea. Kaya habang nakikita ni Yona ang inosenteng mga ngiti ni Dayon, hindi niya maiwasang mapaisip kung paano niya ito sasabihin kay Dayon. At dito'y naalala niya ang sinabi sa kanya ni Sukju bago niya niyayang makipagkwentuhan si Dayon sa convenience store. Sinabi ni Sukju kay Yuna, isang testigo ang nagtatrabaho sa paaralang Peking pinapasukan ni Ijin noon. Ang nagsasabing walang Ijin Yu na estudyante doon. Tiningnan pa nila ang picture at confirm hindi talaga nag-aaral si Ijin sa school na yon. Biglang tumayo si Yona at sinabing, "Let's go. Ipapaalam natin to kay Dayon." Sinabi ni Sukju na ang mga research na ginagawa niya ay nagpapatunay talaga na lahat ng documents ni Ijin ay peke. Ngunit hindi ibig sabihin nun, hindi na siya tunay na kapatid ni Dayon. At higit sa lahat, para lang ito sa kapakanan ni Yona at hindi para kay Dayon. Galit na sinabi ni Yona na nalaman niya na ang isang dekadang record na nawala siya ay peke lahat yon at ngayon kasama ni Dayon sa bahay ang lalaking yon. Sa tingin mo ba matatahimik lang ako dito? Kaya hindi na lamang umimik itong si Sukju at sinabi ni Yona na sasabihin niya kay Dayon ang lahat, at least kung ano yung nalalaman niya, dahil may karapatan si Dayon na malaman ng totoo. Kaya habang tinitingnan ni Yona itong si Dayon na ngumingiti, sinabi niya sa isipan na ito yung pinunta niya dito. Ngunit mas lalong napapangiti si Dayon kapag nababanggit ang kapatid niya. Wika ni Dayon na masaya siyang muling nakabalik dito si Yona. Hindi pa kasi siya nakaranas na makipagkwentuhan ng ganito katagal. At dito'y naalala ni Yona na 2 taon nga palang nakaranas itong si Dayon ng pambubuli. Habang nasa malayo ang dalawa, nakatingin lang si Ijin na naglalakad na rin papalapit sa dalawa. Biglang nag-step in itong si Sukju na may titigri na napakatalas towards Ijin. Habang ang ating bida ay walang emosyon na patuloy lang na naglalakad at pasimpleng iniwasan si Sukju na hindi nagsasalita. Sinubukan ni Sukju na pigilan si Ijin at sinabing, "Bakit hindi mo na lang kaya sila hintayin dito?" Napatigil si Ijin at sa isip ni Sukju na kaya ito nandito ay siguradong natatakot itong sabihin nila kay Dayon ang totoo. Kaya nga ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang pumasok sa mga ganitong gulo. Ngunit tama pa rin si Yona. Hindi niya pwedeng pababaya ang nasa panganib ang kaibigan niya. Kaya sinabi ni Sukju na hindi lang naman sila magtatagal. At muli ngang napunta sa harapan nitong si Sukju para pigilan si Ijin. At sinabi pa niyang kailangan lang nila ng kaunting oras. Habang si Ijin naman ay walang emosyong nakatitig kay Sukju. Ngunit isang mabilis na Volkswagen na sasakyan ang bigla na lamang bumangga sa kanila na talaga namang tumalsik ang dalawa sa bilis ng harurot ng sasakyan na makikitang dumaus-os ang katawan ni Sukju sa kalsada habang si Iji naman ay naibangga niya ang kanyang ulo sa ground. Nag-skid ang sasakyan na mabilis na pumwesto sa convenience store. Habang ang dalawa naman ay nagpang-inda sa sakit ng katawan. Napatingin si Ijin kay Dayon, ngunit gulat na gulat siya sa kanyang nakita dahil nakita niyang kinuha ng mga kidnapper si Yona at isinama nga dito ang kapatid niya. Agad na tumakbo si Ijin na parang pusang gumalaw ang kanyang katawan sa bilis ng adrenaline niya. Ngunit huli na ang lahat dahil mabilis na tumakbo ang sasakyan at imposible na nila itong maabutan. Huminga lang dalawa sa kakahabol at dito'y bigla na lamang nagkatinginan ng dalawa at mabilis na napag-grip and clutch sa isa't isa na sinabi nga dito ni Sukju, "Gago ka talaga." Ngunit biglang sinabi ni Ijin, "Nasaan na yung ipinagmamayabang mong hula ha? Saan nagpunta ang mga yon?" Napawat si Sukju na sinabing, "Ako dapat ang magtatanong tungkol dyan." At napaisip, hindi siya ang nasa likod nito? Napatitig si Ijin at biglang tinapik ang kamay ni Sukju at agad ngang tumawag itong si Sukju upang mag-report na nakidnap si Yona at sinabihang ipa-alert kagad ang mga surveillance authorities.
upang masundan ng itim na minivan na tinatakpan ng plate number. Napawait itong si Sukju nang nakitang kalmadong naglalakad papaalis itong si Ijin at sinabi na gusto niyang malaman kung totoo nga bang hindi talaga si Ijin ang gumawa nito. At habang naglalakad, pasimpleng sinabi ni Ijin, "Wala akong oras para sa mga no-sense na tanong na ito." Wika ni Sukju na ang SW security na ang bahala doon, ngunit kailangan pa ring manatili ni Ijin sa kanyang tabi hanggat hindi niya nalalaman ang tunay na pagkatao nito. Napalingon si Ijin at seryosong napatitig kay Sukju na sinabing, "Puntahan mo ang team mo para hanapin si Yona. Ako nang bahala sa kapatid ko, o di kaya sumunod ka na lang sa akin kung gusto mo." Nagulat itong si Sukju nang na-realize na hindi talaga si Ijin ang nasa likod ng kidnapping na ito. At habang naglalakad, biglang napatanong si Ijin kung may dala bang sasakyan itong si Sukju. Maya-maya pa ay lumipat ang eksena sa loob ng isang bar at makikita ang iba't ibang klaseng alak sa lamesa at may mga upos na sigarilyo at may nagsabing, "What a mess." Ito pala ay si Mr. Cha na parang nahaharap sa malaking problema na napatingala habang naninigarilyo. May biglang tumawag kay Mr. Cha na inis naman niyang sinagot at sinabi nga nitong, "Yung bata boss, nandito, gusto kang makita." Napawat si Mr. Cha na napasabing, "Sinong bata?" At dito nakita nga niya si Ijin na duguan ng mukha na walang emosyong humarap sa kanya. Lumipat ang eksena sa isang magandang babae na nakadamit pang opisina. May kumatok sa pintuan ng kanyang opisina at nagmamadali nga itong pumasok. Kaya nang ito ay pumasok, kahit hindi niya pa pinapaintulutan ay agad niya itong tinanong kung ano ba ang napakahalagang bagay na minamadali nito. At hindi man lang makapaghintay, dapat magsabi muna ng pakay bago pumasok. Ngunit agad na sinabi ng tauhan na si Yona ma'am na-kidnap. Bahagya nga napadilat ang mga mata ng babae at napawat ng narinig ang balita. Ngunit makikita sa kanyang bibig ang kaunting ngiti at saya na kanyang nararamdaman at sinabi na lamang niyang kaka-receive lang din niya sa balitang yan galing sa security team. At mukhang totoo nga talaga na balitaan niya. Maya-maya ay biglang tinanong ng babae ang kanyang tauhan kung sa tingin ba daw nito ipagpatuloy pa kaya ng kanyang grandpa ang deal na ito na matagal nang hinahabol ng kanyang grandpa. Ngunit agad na sinabi ng kanyang tauhan, hindi din siya sigurado. Napasandal nga dito ang babae na parang ang gaan-gaan ng pakiramdam niya na napasabing sana umaasa siya na hindi talaga magpapadala sa mga banta ang grandpa niya upang matuloy lang ang deal na yon. Ngunit sa kanyang isipan na para kung magkaganon sa paraang yon, doon mamamatay si Yona. Pagkatapos bumalik nga dito ang eksena kay na Mr. Cha at Ijin na makikitang inis na inis nga dito si Mr. Cha nang muling nakita si Ijin. Habang si Sukju naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita dahil kaharap nila ngayon si Do-shik Cha. At itong si Mr. Cha ay isa palang red flag sa database for organized crime ng security team ni Sukju. Ngunit ang pinaka hindi niya inaasahan ay kung paano nagkakilala itong si Ijin at Do-shik Cha na isang napaka-notorious na gangster. Biglang sinabi ni Mr. Cha, "Ano bang kailangan mo bata?" Sagot ni Ijin, "Kailangan ko ng intel." At maya-maya ay napa-Jesus Christ na lamang siya nang nalaman niyang nakidnap pala ang apo ng SW Corporation. Kung kaya't sinabi na lamang niyang, "Huwag kami bata, hindi kami makikialam sa ganyang kalaking kalokohan." Nadagdag pa niyang kailangan pa siguro na umabot ang kanyang buhay sa pinakamalas na sitwasyon bago niya galawin ng SW Corporation. Diretsahang tinanong ni Ijin kung may kaunting lead ba itong si Mr. Cha sa likod ng pangingidnap na ito. Ngunit inis na inis ngang sumagot itong si Mr. Cha na bakit naman daw niya sasabihin, lalo na't si Ijin daw ang dahilan kung bakit siya napasubo sa gulong kinakaharap niya ngayon. Pasimpleng sinabi ni Ijin na nadamay daw at naisama ang kanyang kapatid sa pangingidnap na yon. Kaya si Mr. Cha ay napadilat na lamang at napag-goddammit sa kanyang isipan. Sinabi ni Mr. Cha na may mga idiot na broken speaking Korean ang kamakailan lang na nagtanong sa kanila kung saan daw makakahanap ng isang untraceable warehouse at nagtanong din ang mga ito kung saan makakabili ng mumurahing sasakyan at nag-ask rin sa kanila ng kaunting extra na tulong. Wika niya na nakakatukso talaga ang offer dahil sobrang laki pa naman, ngunit tinanggihan niya ito dahil ang mga ganyang klaseng kalokohan ay hindi talaga basta-basta mawawala.
Napatitig si Eugene at dagdag nga dito ni Mr. Cha na may narinig siyang usap-usapan na may ibang grupo na kumagat sa pain na yon. At sa pagkakaalam niya, nakabase sa Incheon ang grupong yon at yun lang ang alam niya. Agad na tumalikod si Eugene at nagpasalamat kay Mr. Cha. Ngunit bago pa tuluyang makaalis si Eugene, tinawag muna siya ni Mr. Cha sabay toast sa cellphone at sinabing, "I-save mo ang number dyan para sa akin." Napatitig lang si Eugene na para bang nagdadalawang isip kaya inis na ipinaliwanag ni Mr. Cha na kailangan lang naman daw niya ang number ni Eugene dahil tatawagan niya ito in case mahanap niya ang warehouse. Habang nagtatype ng number, pasimpleng napatanong itong si Eugene kung kay Mr. Cha ba ang bike na nakatambay sa labas. Bagay na talagang nagpaha kay Mr. Cha na mas lalong nagpainit ng kanyang ulo. Maya-maya pa ay sakay-sakay na ni Eugene ang big bike na tinutukoy niya. At sinabi nga dito ni Eugene kay Sukju na si Sukju na lang daw ang bahala kung saan siya dadaan papunta doon. Basta siya ay magmumotor lang. Habang si Sukju naman ay parang nagdadalawang isip dahil ganun lang kadali daw naniwala si Eugene sa ganun kahinang lead. Paliwanag naman ni Eugene na malaki daw ang tsansa na si Yona ay maililigtas lang kapag nakuha na ng mga kidnapper ang gusto nila. Ngunit sa kalagayan daw ng kapatid niya, sigurado daw siyang hindi ligtas si Dayon. Hindi na lamang nagsalita si Sukju at napaisip na lamang siya na sobra talaga siyang na-amaze sa mga kilos at galaw ni Eugene kung paano ito mag-isip. Sobrang napakabilis at perceptive. Kahit nga ang diretsong pagpunta nito kay Doshak Cha para makakuha ng lead ay talagang hindi niya inaasahan na gagawin yun ni Eugene. Kaya sinabi na lamang niya na susunod na lamang siya sa likod ni Eugene since sa kanya naman i-relay ang lahat ng information at update ng kanyang team patungkol sa black minivan na yon. At dahil dito ay kaagad nang isinuot ni Eugene ang kanyang helmet at sinabihan si Sukju, "Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin." Na mabilis nga niya ditong idinrift ang big bike at humarurot papuntang Incheon. At makikita sa mga nanilisik na mata ni Eugene Mangalos ang panggigigil na iligtas ang kapatid niya. Pagkatapos lumipat ang eksena sa kakagising lang na si Dayon at mukhang sumasakit pa ang ulo nito. Nagulat nga itong si Dayon nang nakitang nakatali ang kamay ni Yona. Ngunit agad na humingi ng tawad si Yona kasi dahil sa kanya, nadamay tuloy si Dayon sa gulong ito. Nagulat si Dayon sa mga sinabi ni Yona at huli niya na nga ditong na-realize na nakidnap na pala silang dalawa nang naalala mga lalaking nakamask na lumabas sa itim na minivan. Kaagad namang ipinaliwanag ni Yona na hindi rin niya talaga inaasahang mangyayari ito kaagad dahil kakabalik lang niya sa Korea at ito rin ang dahilan kung bakit gusto daw niyang makausap si Dayon agad-agad. Bagay na ikinagulat naman ni Dayon kung ano ang koneksyon niya dito. Ngunit ilang sandali pa ay biglang dumating ang mga tauhang nangidnap sa kanila na sinabi nga ditong kanina pa daw silang naghihintay na magising ang dalawa. Galit na napatanong si Yona sa mga kidnapper kung ano ang dahilan ng pangingidnap na ito. Nakagad namang sinabi ng nagsilbing leader, "Wala ka ng pake doon. Tumahimik ka na lang at magiging okay rin naman ang lahat." Habang inis na napatitig, naisip ni Yona na siguradong gagamitin siya ng mga ito laban sa kanyang grandpa o di kaya sa kumpanya mismo. Biglang napatanong ang isa kung ano naman ang gagawin nila sa isang babaeng ito. Isinama lang naman nila ito dahil kasama ito ni Yona kanina. Nakagad kang sinabi dito ng leader, "I-dispatcha mo na yan. Hindi naman natin magagamit yan." At sa moment na ito, namutla nga itong si Dayon sa sobrang takot habang si Yona naman ay inis na napasabing no. Hindi niya hahayaang masaktan ang kaibigan niya. Napasimple namang tinanong ng leader, "Ano naman ang magagawa mo ha?" Kaya sinabi ni Yona, "Kakagatin ko ang dila ko hanggang sa magdugo at mamatay ako at hindi mo makukuha ang gusto mo." Umupo ang leader at seryosong sinabi sa harap ni Yona, "Nagpapatawa ka ba? Ang isang katulad mo ay sasakripisyo ang sarili para sa isang walang kwentang babae." At sinabi niya pa nang malapitan kay Yona, "Subukan mo, kagatin mo ang dila hanggang sa mamatay ka." Ngunit nagulat nga siya dito dahil kakatapos lang niyang magsalita, dumugo kaagad ang bibig ni Yona. Kaya nag-aalala na nga dito ang dalawang backup ng leader dahil baka talagang mamamatay ang babaeng ito. Magiging katapusan talaga nila. Tumayo na nga dito ang leader na napa-alright at hindi niya na daw gagalawin ang babaeng ito. Habang si Yona naman ay nanilisik ang mga mata na napatitig sa leader.
Maya-maya pa ay pinakita na nga ditong dumating na nga itong sina Ijin at Sukju sa warehouse. At napatanong nga itong si Sukju kung ito na ba yon. Nasabi naman ni Ijin na ito yung address na ipinadala sa kanya ni Mr. Cha. Wika ni Sukju na mukhang hindi naman pala masama ang nakuhang lead ni Ijin dahil dito rin na-track down ng SW Security ang footage ng itim na minivan. Kalmadong naglakad si Ijin papunta sa warehouse at agad nga ditong pinigilan ni Sukju itong si Ijin dahil maghintay muna sila ng backup. Naipadala niya na ang kanilang lokasyon kaya maya-maya lang ay nandito na ang SW Security. Ngunit kalmadong sinabi ni Ijin na gaya ng sinabi niya kanina, wala nang sapat na oras ang kapatid niya. Kaya walang nagawa si Sukju kundi mainis at sumama kay Ijin. Ilang sandali pa ay may kinlatch na nga itong si Ijin mga lods at tahimik nga niya itong chinok ang isa sa mga lookout hanggang sa mawalan nito ng malay at dahan-dahan niyang dinrag sa gilid at makikitang may mga iilang tao na ring napatulog itong si Ijin mga lods. Habang itong si Sukju ay hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita na sinabi sa kanyang isipan na lampas na daw sa bihasa itong si Ijin pagdating sa pagpapatahimik ng kalaban na hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Kaya hindi na nga napigilan ni Sukju ang sarili na muling mapatanong kay Ijin na sinabing, Ijin, seryoso na talaga ako. Ano ka nga ba talaga? Napasimpleng sagot ng ating bida, isa lang akong high school student. At kaklase mo ako. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang matandang lalaki na tinatanaw ang mga naglalakihang gusali. At may nagsabi nga dito sa kanyang likod na nagpadala na daw ng demand ang mga kidnapper at gusto nilang ipa-terminate ang recent na kontrata. Nadagdag pa niyang kailangan nilang sumagot sa loob ng 1 oras dahil kung hindi, papatayin nila si Yona. Napatanong ang matanda kung kumusta na ang security detail na sinabi naman itong makakarating ang SW Security sa lokasyon ni Yona sa loob lamang ng 50 minuto. Kaya ang matanda ay napasqueeze na lamang sa kanyang kamay. Samantala, lumipat naman ang eksena sa 2 tauhang nag-uusap sa labas ng warehouse na napatanong nga dito ang isa kung saan kaya galing ang mga gagong ito. At bakit naman nila ginagawa ang ganitong klaseng kalokohan para sa mga mokong na ito? Tugon naman ng isa na sabi daw ng boss nila wala na daw silang pakialam doon. Kaya gagawin na lamang nila kung ano ang pinag-uutos sa kanila. At napagrabe nga dito ang isa dahil hindi daw niya ma-imagine kung gaano kalaki ang ibinayad ng mga gagong ito sa kanilang boss para tanggapin ang ganitong klaseng kalokohan. Ngunit ilang sandali pa ay bigla na lamang lumagapak ang ulo ng isa na talaga namang tumalsik ang sigarilyo sa bibig niya at napa-open arms pang bumagsak ang buong katawan. Agad siyang bumangon matapos siyang magkamalay na inatake sila. Ngunit nang tumingin siya sa likod ay napa-what the hell was that na lamang siya sa sobrang gulat dahil nakita niyang kakatapos lang pinatulog ang kasamahan niya sa isang hindi kilalang tao at bigla pa itong tumitig sa kanya. Kaya isang napakalakas na roundhouse kick ang pinakawalan ni Ijin upang tuluyang patulugin ang taong ito. Matapos nga matinding sipa ni Ijin, napatanong ang ating bida kung ilan na ang napatumba ni Sukju. Napasimple naman itong sinabi kung susumahin niya lahat, pati yung nasa likod kanina, 5 lahat ang napatumba niya. Nakaagad namang sinabi ni Ijin, sumay napatumba na pala tayong 14 katao. Ibig sabihin, hindi talaga kapos sa mga tauhan ng grupong ito. Habang si Sukju naman ay napapaisip na 9 na pala katao ang napatumba ni Ijin. Ngunit siya ay 5 lang. Seryosong tinanong ni Ijin itong si Sukju na sinabing ito na daw ang oras para sabihin daw sa kanya ni Sukju kung sino nga ba talaga ang nasa likod nito. Bagay na ikinagulat naman ni Sukju nang narinig ang tanong ni Ijin. Ngunit mahinahon niyang sinabi na hindi talaga niya alam kung sino ang nasa likod dito, kahit ang kanyang team. Kaso paminsan-minsan nangyayari talaga ito. Nagkaroon na rin sila ng ganitong klaseng insidente sa Amerika. Hindi lang talaga niya inaasahang mangyayari ito kaagad, kahit kakarating lang nila sa Korea. Habang napatitig sa main warehouse, sinabi ni Ijin na kung ganoon naman pala, malamang kasama ngayon ni Yona ang war puller o ang tunay na utak ng lahat ng ito. Kaya napatanong nga itong si Sukju, anong war puller? Anong ibig mong sabihin? Paliwanag ni Ijin na planado ang pagdukot sa apo ng SW Corporation at kung titingnan nila na maigi, ang mga goons na pinatulog nila ngayon ay hindi naman ganun kabihasa para may sagawa ang ganitong klaseng operasyon.
Habang itong si Sukju naman ay napapaisip sa kanyang isipan kung paanong nauunawaan kaagad ni Ijin ang lahat ng ito sa kalagitnaan pa talaga ng operasyon nilang dalawa. Napatanong si Ijin kung okay lang ba itong si Sukju dahil matindi ang tama nito sa pag-araro ng van kanina. Tugon ni Sukju na huwag na siyang alalahanin pa dahil hindi lang naman siya ang may injury dito, kahit si Ijin ay may sugat din sa binte. Biglang may narinig ang dalawa na may napahuli shit sa kabilang side ng container van na nagtataka na patanong sa sarili kung saan nagpunta ang mga lookout dito sa labas. Uwi ka ng kasama nito na baka tumai ang mga yun, sir. Sagot naman itong tumai talaga silang lahat magkakasama. Ngunit ilang sandali pa ay bigla na lamang nakita mga nakahandusay na kasamahang kanina niya pang hinahanap at bigla na lamang sumulpot na lumipad ditong si Ijin mga lods na parang sonic boom ang tuhod na ipinakain sa mukha ng kalaban na siyang nagpagulat rin sa kasamahan nito sa biglaang pagsulpot ni Ijin. Ngunit bago pa man makapagbitaw ng suntok ay nahawakan kaagad siya ni Ijin at mabilis na sinipa ng ating bida ang binti nito para paluhurin at agad na binigyan ng malakas na smash ang batok upang tuluyang makatulog ang mukong na ito. Bagsak ng dalawa at sinabi nga dito ni Ijin na kailangan nilang kumilos na magkahiwalay dahil siguradong narinig ng iba ang ingay na yun kanina na kaagad namang pumayag si Sukju. Ngunit bago makaalis si Ijin, sinabi muna ni Sukju na kapag natapos na nila ang lahat ng ito, opisyal daw siyang hihingi ng tawad kay Ijin sa lahat ng paratang na ginawa niya. Maya-maya pa ay lumipat na eksena sa pinaka-leader ng mga kidnapper at narinig nga niya ang ingay sa labas. At yung isa naman ay napatanong sa kanya kung narinig ba daw niya ang ingay kanina. Kaya inutos na lamang niya na mas mabuting i-check nyo na lang sa labas. Habang si Yona at Dayo naman ay makikitang tinakpan nilang mga bibig upang hindi makalikha ng ingay. Pagkatapos lumipat na eksena kay Ijin na nagmamadaling umikot sa warehouse para mailigaw ang mga tauhang gustong malaman ng nangyayari sa labas. Ngunit naabutan nga siya dito sa bilis din gumalaw ng mga goons na ito. Kalmadong hinarap ni Ijin ang mga ito. Ngunit mas naghulat ang mga kidnappers sa kanilang nakita dahil hindi sila makapaniwalang isang bata lang palang hinahabol nila. Nakita daw niya ang picture ni Sukju ngunit hindi si Sukju ang batang ito. Kaya tinanong nga dito si Ijin kung paano daw siya nakapasok at paano daw ang isang bata ay nakapunta sa ganitong lugar. Habang si Ijin naman ay dito niya napagtanto na ito na yung mga tunay na tao na siyang nagpapatakbo sa kidnapping. Hindi yung kanina na parang tambay lang sa kalye kung makipaglaban. Kaya habang napatitig sila sa ating bida, sinabihan nga dito si Ijin na sobrang malas daw niya dahil posibleng dito na daw magtatapos ang buhay niya. Habang si Ijin naman mga lods ay kalmado lang at walang emosyon ng mukha. Samantala si Sukju naman ay dumaan sa bintana na palihim na pumasok sa loob ng warehouse upang rektang makalapit kina Yona at Dayon. Agad na nakita ni Sukju sina Yona at Dayon at napansin niyang walang tao sa paligid. At sa tingin niya lahat ng tauhang nakabantay dito ay pumunta kay Ijin. Mabilis na lumapit si Sukju na hindi gumagawa ng kahit anong ingay at nang kinuha niya ang takip sa bibig ni Yona, agad nga ditong napatanong si Yona kung nandito na ba ang SW security team. Ngunit agad na sinabi ni Sukju na hindi pa, papunta pa lang sila dito. Bagay na ikinagulat naman ni Yona kung paano sila nahanap ni Sukju. Subalit bigla na lamang may nagsalita sa likod na napasabing, "So wala ka palang kasamang security team na pumunta dito." Wika ng leader, ikaw siguro ang sikat na si Sukju-ku ng SW Corporation. Narinig daw niya ang patungkol sa galing ni Sukju at sobra talaga siyang nasasakitan ng ulo sa batang ito dahil palagi daw itong nakapaligid kay Yona na siyang humahad lang talaga sa kanyang mga plano. Dagdag pa ng leader na hindi niya alam kung paano ito nagawang mahanap ang lugar na ito, ngunit hindi magandang idea ang pumunta sa ganitong klaseng lugar na wala man lang kasamang security team. At biglang umatake dito ang kasamahan ng leader na mabilis na tinalunan si Sukju at nag-unleash kagad ng street jab, ngunit pasimple naman itong inawasan ni Sukju since napaka-obvious nga naman ang ataking ito. Kaya nagpakawala din siya ng counter ngunit naiwasan din naman ng kalaban. Muling umatake ang kalaban at dito nga na-realize ni Sukju na tama ang sinabi ni Ijin kanina. Ang kalaban niya ngayon ay hindi tulad ng mga street thugs na nakalaban niya kanina sa labas.
Mabilis na gumawa ng counter jab si Sukju at sinundan niya kaagad ng matinding liver shot dahil sa pagkakaroon ng opening sa kalaban since sinalagang street jab na pinakawalan niya. Kaya parang nakaramdam ng paghihiwalay ng kaluluwa ang kalaban ng ininda ang matinding body shots at sinundan pa ito ni Sukju ng isang mabangis na roundhouse kick na talaga namang nagpatalsik sombrero at mask ng kalaban. Sinubukan pa ng kalaban na mag-counter ngunit inunahan kaagad siya ni Sukju kaya tuluyan siyang bumagsak habang hawak-hawak ni Sukju ang braso niya. Sobrang ang na-impress dito ang leader kay Sukju dahil alam niyang bata pa lamang ay dumaan na ito sa matinding training ngunit kahit ganon, hindi pa rin niya maiwasang mamangha sa husay na ipinakita nito sa kanyang harapan. However, hindi ito isang sparring match. At bigla na lamang nagulat si Yona sa kanyang nakita dahil nakita niya mga mabibilis na slashes na talaga namang nagpatagas ng dugo kay Sukju. At sobrang nagulat dito si Sukju nang na-realize niyang may 3 hiwa na ang katawan niya. Napawikan na lamang ang leader kay Sukju na sinabing kala mo siguro lumalaban kami na walang dala. Na sinabi pa dito ng leader na ito daw ang dahilan kung bakit ang mga katulad daw ni Sukju ay sobrang dali pakisamahan sa pakikipaglaban. Mabilis na umatake ang kalaban, dala-dala ang kanyang kutsilyo upang mapabilis daw ang trabahong ito at nang makalipat ng hideout bago dumating ang security team. At sunod-sunod nga niya ditong inatake si Sukju habang si Sukju naman ay tamang iwas lang at sinigurado niyang hindi siya matatamaan ng mga ataking ito gamit ang kutsilyo. Ngunit bawat atake mayroon talagang mga naiiwang hiwa sa braso niya. Kaya napasyet na lamang siya dahil yung unang atake daw ang siyang nagpapabagal na ngayon sa galaw niya. Kinuha na rin ng leader ang kanyang kutsilyo dahil since lilipat na sila ng hideout, uunahin na nilang i-dispatch ang babaeng hindi naman nila kailangan. Bagay na nagpadilat sa mata ni Sukju na napawat sa kanyang isipan, habang si Dayo naman ay nagulat rin sa gagawin ng leader dahil bigla lang naman itong ibinato ang kutsilyo towards Dayon. Kaya napasigaw na nga dito si Yona na agad humarang sa harapan ni Dayon ngunit nandilat ang mga mata ni Dayon sa kanyang nakita dahil mabilis ngang humarang itong Sukju at tumama lang naman sa kanyang tagiliran ng kutsilyong ibinato ng leader. Nagpang-inda si Sukju sa sakit ng tama sa katawan niya habang ang leader naman ay napasabing, "Heto na naman tayo, isang kaawa-awang gago na gustong magpakabayani. Patayin niyo yung dalawang yan, iwan niyo na lang si Yona." Ika ng leader na nag-utos sa kanyang tauhan. Ngunit habang napa-yes sir ang tauhan ay bigla na lamang nilang narinig ang isang kasikas ng pagbukas ng pintuan na dahan-dahan nga nitong binuksan na talaga namang ikinagulat ng lahat kung sino ang pumasok. Dahil ang pumasok ay walang iba kundi si Ijin Yu. At habang nakatayo siya sa pintuan, bumungad sa likuran niya ang mga nakahandusay na tauhang ipinadala ng leader upang silipin ang kaguluhan sa labas. Mga nakahandusay na habang ang kanilang mga dugo ay nagkalat sa buong paligid. Patunay na wala ni isa sa kanila ang nakatakas sa kamay ni Ijin Yu. Lumipat ang eksena sa club na tinatambayan ni Mr. Cha. Napawi ka nga dito ang kanyang tauhan na mukhang ang Gushong Cartel daw ang nasa likod ng kinakaharap nilang problema. Ngunit parang hindi din alam ng mga mukong na ito kung ano ang pinasok nilang gulo. Napasindi ng sigarilyo si Mr. Cha at sinabi na lamang niyang ganyan talaga basta pera ang inuuna. Hindi na nagtatanong bago kunin ang trabaho. Bigla namang napachange topic ang tauhan ni Mr. Cha na napatanong kung bakit daw niya tinulungan ng teenager na yon. Lalo na't ang teenager na yon ang dahilan kung bakit sila nasa ganitong sitwasyon ngayon. Kung hindi lang sana inilabas ng batang yon ang dumi ni Congressman Kim na matagal na lang tinatago, maluwag pa sana buhay nila ngayon. Napatingala na lamang si Mr. Cha dahil wala naman daw siyang ibang magagawa. Isa siyang matanda na mahina sa mga ganoong bagay at hindi naman siya pwedeng maghigante lalo na't sila ang naunang gumulo sa batang yon. Uwi ka ng tauhan, pero pwede mo naman siguro siyang tanggihan, di ba boss? Napatawa na lamang si Mr. Cha dahil wala daw siyang magagawa, kawawa naman ang batang yon. Nakidnap ang kapatid nitong babae, hindi ba? At bumalik na nga dito ang eksena mga lods kung saan napaka-cold-blooded na binuksan ni Ijin ang pintuan na makikitang wala ni kahit katiting na takot sa mukha ng ating bida.
Napatanong naman ng leader kung sino naman ang gagong ito, habang si Yona naman ay nagulat na hindi makapaniwala kung paanong napunta dito si Lee Jin-Yu. Nagulat din itong si Dayon nang nakita ang kuya niya, at dito nga na-realize ng leader na kapatid pala ng babaeng nadamay nila ang lalaking ito. Kaya napatawa na lamang siya dahil hindi daw niya inaasahang may ganitong mga eksena na talagang hinahanap ng kuya ang kapatid niyang babae na nakidnap. Kalmadong napatanong si Ijin kung nasaktan ba si Dayon, ngunit si Dayon ay bigla na lamang lumuwa sa sobrang pag-aalala at biglang sumigaw na sinabing, "Ijin, umalis ka rito. Sobrang mapanganib dito. Hindi mo kayang harapin ang mga taong ito mag-isa." Napatitig na lamang si Ijin sa kanyang umiiyak na kapatid, habang si Yona naman ay hindi maiwasang makaramdam ng matinding pagkakasala kasi dahil sa kanya, may dalawang inosenteng tao ang malalagay sa panganibang buhay. Kaya sinabihan ni Yona ang leader na gagawin niyang lahat. Sasama siya kahit saan at susundin niya kung ano ipagagawa nito sa kanya. Basta pabayaan lamang ang iba at huwag saktan. Ngunit inis na sinabi ng leader, "Bakit ko naman gagawin yun ha?" Kinagat ni Yona ang kanyang dila upang dumugo, ngunit hindi na kumagat ang leader sa pagkakataong ito. Habang si Sukju naman ay hindi pa rin makapaniwala kay Ijin na kahit sa ganitong sitwasyon, sobrang napakakalmado pa rin ito at hindi man lang natitinag. Kalmadong inutusan ng leader ang kanyang tauhan na patayin kagad ang isang yan dahil marami na silang oras na nasayang, kung saan agad ng lumapit ang mokong na ito habang daladala ang kanyang kutsilyo, habang si Ijin naman ay hindi man lang nag-flinch. Mabilis na umatake ang kalaban, ngunit same as usual, gamit ang kanyang teknik. Pasimple niya itong tinapik at mabilis na hinawakan ng kamay na makikitang ibinalik ni Ijin ang kutsilyo papunta sa dibdib ng kalaban. Kaya ang leader ay gulat na gulat sa kanyang nakita, at kahit si Sukju at Yona ay napadilat ang mga mata, habang si Ijin naman ay kalmadong sinabi sa kapatid na ipikit ang mata. Bagay na nagpagulat kay Dayon kaya dali-dali niyang ipinikit ang kanyang mga mata. At doon nangyari ang karumal-dumal na ginawa ni Ijin na parang si Song Jin-woo na nagpakawalan ng multi-late slash sa tindi ng mga hiwang ginawa niya. Napaluhod ang kalaban at sumigaw sa sobrang sakit dahil tinira ni Ijin ang braso at binti niya. Samantala si Yona naman ay sobrang na-shock sa kanyang nakita na napatanong sa sarili kung ano ang nangyari ngayon lang. Habang si Sukju naman ay sinabi sa sarili na hindi lang basta-basta nagsiswing si Ijin ng kutsilyo. Pinansala nito ang muscle at ligaments ng kalaban upang tuluyang mawalan ng kakayahang lumaban. Sinabi ng leader na mukhang hindi ata simpleng kapatid lang ng babae ang batang ito. It's like parang isang professional na bodyguard. Ngunit habang nakikita niya ang stance ni Ijin at mukha nito na wala man lang kahit anong emosyon, na-realize niyang nagkamali pala siya. Dahil ang isa daw normal na bata sa ganitong edad ay hindi kayang gumamit ng kutsilyo ng ganun kabihasa. At hindi lahat ng bodyguards ay may ganyang napaka-cold-blooded na mata. Dagdag pa ng leader na hindi naman importante yon dahil mamamatay rin lang naman ang batang ito sa kamay niya. Kung saan mabilis nga na umatake ang leader dito mga lods, ngunit gulat na gulat siya sa kanyang nakita dahil tumagos lang naman ang atake niya nang bahagyang dumapa si Ijin at sobrang laki na ng opening ng bodega niya para umatake si Ijin. Kaya mabilis niya itong binawi, ngunit ang kaliwang kamay ni Ijin ay nakahawak na sa siko niya upang pigilan ng kanyang atake, kasabay ang atake ni Ijin sa ilalim gamit ang kutsilyong nakuha niya kanina. Mabilis itong napansin ng leader kaya dali-dali siyang umatras at napastep back upang magkaroon ng distansya. At ilang sandali pa ay muli na naman siyang sumugod sa pangalawang pagkakataon, ngunit pasimple lang itong sinalag ni Ijin sabay iwan ng dalawang matitinding slashes, isa sa forearms at isa sa biceps ng leader. Kaya tumagas lang naman ang dugo sa ground habang napapatanong sa kanyang isipan kung paano ito nangyari. Kaya habang nagpanghawak siya sa kanyang brasong sugatan, napatanong na lamang siya kay Ijin, sino ka nga ba talaga? Napaisip ang leader kung papaano ang isang bata ay mas magaling pa sa kanya gumamit ng kutsilyo. At habang nakikita niya ang stance ni Ijin sa paghawak ng kutsilyo, masasabi daw niyang lampas pa sa isang pro ang batang ito. Mabilis na sumugod ang leader sa pangatlong pagkakataon, ngunit this time, pasimpleng sinalo ni Ijin ang kamay niyang may hawak na kutsilyo na parang alam ni Ijin ang trajectory ng atake niya, sabay unleash ng slash sa kanyang balikat at sinundan pa kaagad ng isang matinding siko sa mukha.
nagpanghawak sa mukha na duguan habang nagpangharay-haray ang leader. Ngunit makikita sa mukha nito kahit nakatamo ng matinding damage ang galit at napasabi na lamang siyang putik kang bata ka. Agad na kinuha ng leader ang kanyang barel kaya sobrang ang nag-aalala dito si Sukju dahil napauwi ka nga dito ang leader. Patay ka sa akin. Ngunit ang kutsilyo ni Ijin ay nauna na palang lumipad papunta sa kanya na rekta lang namang tumama at bumaon sa gitna ng balikat at chest niya. Habang si Ijin naman ay mabilis na nagdash upang makalapit kagad at agad na tinapik ang braso nito na siyang nagpatalsik sa baril ng leader. Kaya isa lang namang napakalakas na palm smash ang pinakawalan ni Ijin na talagang nagpasabog sa panga ng leader. Bagsak ang leader sa tindi ng ataking pinakawalan ni Ijin. Kaya wala ngang ibang naging reaksyon si Yona at Sukju kundi mandilat na lamang ang kanilang mga mata. Agad na lumapit si Ijin sa kanyang kapatid at sinabi niyang pwede na daw buksan ni Dayon ang mata nito. Dahan-dahan ang binuksan ni Dayon ang kanyang mga mata at wala nga siyang ibang nakita kundi ang mga ngiti sa mukha ni Ijin na napasabing nandito ako para iuwi ka na sa bahay, habang si Yona naman ay napatitig na lamang kay Ijin. Pagkatapos lumipat ang eksena sa SW Medical Center at makikitang nakaupo nga itong si Ijin sa couch na parang may hinihintay. Ngunit kahit saan talaga mapupunta ang ating bida ay mga babae talagang napapatingin sa kanya. Ilang sandali pa ay bigla nga nag-chat dito sa group chat itong si Jayong at hindi daw maniniwala si Ijin na tinawag daw siyang gago ni Yung Chan kagabi. Kaya agad namang nagsorry itong si Yung Chan sa group chat dahil nadulas lang daw ang dila niya sa sobrang hina daw maglaro ni Jayong. Kaya si Ijin ay napangiti na lamang na napasandal at may hinihintay pala siyang tao sa loob ng psychiatrist room. Pagkatapos bumalik nga ang eksena kagabi kung saan dumating na nga mga pulis pati na rin ang security team ng SW Corporation. Nahuli na nga dito ang mga gang na kasabwat sa kidnapping. Habang si Ijin naman ay nakabantay lang kay Dayon na sinusuri ang mental sa pamamagitan ng pagtatanong ng doktor. Biglang lumapit si Yona kay Ijin at sinabing dalhin daw si Dayon sa hospital para ma-check up at siya na daw ang bahala sa lahat. Paliwanag ni Yona na maaari daw nagkaroon ng injury si Dayon na hindi nila nakikita at recently lang din daw niya nalaman na pinapahirapan si Dayon ng magkapatid na Giso at Heejin Kim. Masaya siyang pinagbayaran ng dalawang yon ang kalokohan nila, ngunit hindi ibig sabihin na nasa mabuting kalagayan ng biktima. Kaya si Ijin ay napatitig na lamang kay Yona, realizing na sobra rin pala itong nag-aalala para sa kapatid niya. Ilang sandali pa ay lumabas na si Dayon sa silid ng psychiatrist at mukhang okay naman itong si Dayon at napatanong pa kay Ijin kung talaga bang hinintay siya ni Ijin ng ganun katagal. Sagot ni Ijin na ayos lang naman at napatanong siya kung ano ba ang sinabi ng doktor. Napangiti lamang si Dayon dahil sinabi daw sa kanya ng doktor wala naman daw dapat ipag-aalala para sa kanya, pero dapat daw bumalik siya next week para muling ma-check. Habang naglalakad, napatanong din si Dayon kung kumusta naman si Ijin. Wika ni Ijin na ayos lang naman siya at walang problema sa kanya maliban sa mga kaunting pasa sa katawan. Napabuntong hininga si Dayon na nagpapasalamat dahil nasa mabuting kalagayan lang ang kapatid niya. Habang si Ijin naman ay naalala ang mga moment nung parang nagkaroon ng breakdown si Dayon sa sobrang pag-aalala para sa kanya. Biglang tinawag ni Dayon si Ijin na parang may gusto siyang itanong, ngunit sa kaloob-looban niya nagdadalawang isip siya na itanong ang mga bagay na ito. At dito nga ay lumipat ang eksena kung saan chine-check si Dayon ng doktor kung kumusta na ang kalagayan niya. Ngunit habang inaasikaso siya ng doktor, narinig niya ang usapan ng dalawang pulis na hindi nga ito makapaniwala na isang bata lang ang gumawa ng lahat ng ito at halos lahat ng kidnapper siya daw ang nagpabagsak. Pero nagdadalawang isip din sila kung posible nga ba yung mangyari. Kasi kasing edad lang ni Miss Yona ang batang yon. Kaya napaisip na lamang si Dayon kung paano naging ganun kahusay si Ijin sa pakikipaglaban at anong klaseng buhay ang pinagdaanan ng kapatid niya bago ito bumalik sa Korea. Biglang dumating si Yona at kinumusta nga niya dito ang consultation ni Dayon. Wika ni Dayon na kakatapos lang at narinig daw niyang si Yona ang nag-arrange ng consultation para malibre ang lahat at hindi na sana kailangan pang gawin ni Yona yon. Ngunit tugon ni Yona na walang katuturan yon dahil siya daw ang nagdamay kay Dayon sa gulong ito. Kaya si Yona ay muli nga ditong taos-pusong humingi ng tawad kay Dayon. Nakiusap si Dayon na huwag na mag-apologize si Yona dahil ilang beses na rin itong humingi ng tawad sa kanya
At saka biktima rin naman si Yona sa gulong ito. Habang si EG naman ay walang emosyong napatitig sa security ni Yona. Hanggang sa nakaramdam nga ng intimidation ang bodyguard na ito sa mukha ni EG na hindi man lang halos nagkakaroon ng reaksyon sa mga nangyayari sa paligid. Awkward ngang napatanong itong si Yona kung nagpa-check rin ba itong si Ijin. Tumango lang itong si Ijin, ngunit wika ni Dayon na sobra siyang nahirapan na pilitin si Ijin na magpa-check up. At pumayag lang daw ito nung sinubukan niya itong bantaan na hindi siya magpapa-check up. Napatanong naman itong si Dayon kay Yona kung nandito rin ba si Sukju sa hospital na ito. Na sinabi naman ni Yona na nandito. Kaya napangiti nga itong si Dayon na niyaya si Ijin na puntahan muna nila si Sukju bago umuwi sa bahay. Pagkatapos nagulat nga itong si Sukju nang biglang nagpasalamat itong si Dayon sa kanyang harapan at humingi pa ng sorry dahil hindi daw siya nagpasalamat kay Sukju kahapon. Kaya si Sukju ay nagulat na lamang dahil hindi na daw kailangan pang pasalamatan siya. At nag-aalala nga napatanong itong si Dayon kung nasa mabuting kalagayan na ba itong si Sukju. Na sinabi naman itong ayos lang talaga siya. Mas okay ang pakiramdam niya ngayon. Habang ang personal na bodyguard ni Yona ay patuloy pa ring nakatitig sa walang emosyong mukha ni Ijin. At kahit si Yona ay parang napansin din na hindi isang typical na high school student itong si Ijin kung kumilos. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Dayon kay Sukju at umaasa daw siya na gumaling kaagad itong si Sukju. At nagpaalam na rin itong si Yona kina Dayon at Ijin. Maya-maya, pagkalabas ni Ijin at Dayon sa pintuan ay agad ngang nagtanong ang personal bodyguard ni Yona kay Sukju kung ang bata ba na yon ang gustong ipasuyo ni Sukju sa kanila na ipahanap sa database. At siya rin ba yung kasama ni Sukju the whole time sa pangyayaring ito? At napayes sir nga itong si Sukju. Sinabi ng bodyguard na hanggang ngayon hindi pa rin niya maisip kung paano nangyari yon, na ang isang napakapayat at napakabatang lalaki ay nagawang man-neutralize ang ganun karaming kidnapper. Tugon ni Dayon na sobra din talaga siyang namangha, ngunit hindi niya inaasahang ang isang katulad daw ng kanyang bodyguard na may mataas na karanasan ay nasyak rin sa kakayahan ni Ijin. Nakaagad nga sinabi dito ng kanyang personal bodyguard, hindi yun isang simpleng usapan lang ng isang batang nakatalo ng isang grupo ng mga kalalakihan. Napaliwanag pa niyang sa loob ng napakaikling oras ay walang halos ingay na nagawa nitong in-neutralize ang mahigit 10 armadong bantay at hindi yun isang bagay na kayang gawin ng mag-isa ng kahit sinong biyasang profesional. At ang mas kahanga-hanga pa rito, wala siyang pinatay kahit isa sa kanila. Sa halip ginawa lang niyang parang walang kakayahang lumaban ng mga kidnapper na yon. At dagdag pa ng bodyguard na base daw sa mga hiwa na nakita sa dalawang lalaking natagpuan sa loob ng cargo container, sobrang husay ng batang yun sa paggamit ng kutsilyo, na parang ito ay nasa antas na sobrang napakahirap makamit sa isang aktwal na laban. At kailangan din nilang i-consider na ang mga lalaking yun ay mga retiradong sundalo, hindi yun mga ordinaryong kriminal. At batay sa mga ulat ni Sukju sa kanya kung saan iniwan ng mga sumalakay, naniniwala siya na ang taong ito na si Ijin Yu ay isang professional na may matinding pagsasanay at napakaraming karanasan sa pakikipaglaban, hindi lamang basta karanasan, kundi malawak at nakamamatay na klase ng pakikipaglaban. Kaya naman ay sobrang nagulat itong si Yona nang narinig ang lahat ng sinabi ng kanyang personal bodyguard patungkol kay Ijin. Pagkatapos, lumipat nga ang eksena kay na Ijin at Dayon kung saan nagpasalamat nga itong si Dayon kay Ijin. Ngunit biglang sinabi ni Ijin na siya dapat ang magpapasalamat kay Dayon. Bagay na ipinagtataka naman ni Dayon kung ano nga ba ang gustong sabihin ni Ijin sa kanya. Napangiti si Ijin na sinabing sa tingin niya mas nauunawaan niya na ngayon kung ano nga ba ang tunay na pakiramdam. Napawat si Dayon kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ni Ijin. Ngunit sa isipan ni Ijin, sinabi niya na yun ang unang pagkakataon na may isang taong gustong ilagay sa panganib ang buhay para sa kanyang kaligtasan na hindi pinag-iisipan. At sinabi na lamang ni Ijin kay Dayon na yun ang unang pagkakataon na nakaramdam siya na mayroon siyang tunay na pamilya. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito, mga lads. Huwag mo sana nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!